Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoong muling nabuhay. At sumainyo rin. Mga kapatid, dapat nga tayong magalak at magpasalamat sa Diyos Ama at kay Jesucristo ang anak niya. Hinugasan na sa dugo ni Jesus ang kasamaan ng sangkatauhan. Noong unang panahon, iligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkalipin, itinawid sa dagat at tinatid sa pangakong bayan. Sa bukang liwayway na ito, ating ipinagdiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan at ang pagtawid ni Jesus. Kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Ipagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpasyang tayo tubusin at kanyang malasakit sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Pakinggan natin ngayon ang salaysay mula sa mahal na pasyon ng pagsalubong ni Kristo sa kanyang mahal na ina. Nang malabas na sa hukay, at si Jesus ay mabuhay, ang una niyang dinalaw ay ang inang namamalaw, inaliw sa kalumbayan. Doon nga sa senaulong ay tinaronan ni Kristo at binatik ng ganito. Yaong inang manglulumo, lumbay ay di mamagkano. Aba ina kong mapalad, karamay-ramay sa hirap, tingin yaring iyong anak. Ang loob ay nang lumuwag sa kapighati at sindak. Matuwa at lumigaya ang poon ko't aking ina. Yamang aking naganap na ang pagsakop ko sa sala sa tanang anak ni Eva. Napawi na't nakaraan ang unos ng kasakitan. Ngayon ay ang katuwaan. Inako'y siyang kakamtan nitong aking pagkabuhay. Ang tugon ng Birheng Ina, aba bunso ko aniya, buhay niya ay kaluluwa. Loob ko'y nagkamit saya sa iyo ng pagkakita. Yaong mga tinataglay, hapit at kapighatian ng puso ko nalulumbay. Ngayon agad nahalinhan ng malaking katuwaan. Ano pat nga'yo'y nalubos ang tuwa kong di matapos. O anak kong sintatirong, ang sukal
Diyos ba ang tuwa ng Birheng Ina sa kanilang pagkikita ay pumanaw kapag daka si Jesus na anak niya. Ang inay kaya nilisan ni Jesus at pinanawan, aaliwin niya naman ang madlang kapighatian ng kaniyang mga kawal. Regina Celi, Magalakat katuwa o Birheng Maria, Alleluia, sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo.
O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ng mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makamtan namin ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ni Kristo ang aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang tanda na ang pakikihati sa galak at saya ng ating mahal na ina, sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na ating tagapaligtas, ay palakpakan natin ang mahal na Birheng Maria at saliwan ng tugtog ng musiko.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, binuhay mo muli ang iyong anak upang itawid kami sa buhay na kasiyasiya at ganap. Puspusin mo kami ngayon ng galak sa aming pagdinilay sa pagsalubong ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang inang puno ng lumbay. Katulad ni Maria, tanggapin nawa namin ng buong pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay at nabubuhay ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, ating matutunghayan ang pangangaral ni Pedro Apostol tungkol sa Panginoong muling nabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea noong mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan, ang nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa Hipain at sa Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pang-unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos sa siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay mapakatatag at manatili. Ang taga-Israel, mayang sabihit kanilang ihaya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi bubukas.
lakas ng puon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugo-lugo. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't marihan. Sa ikalawang pagbasa, ipinapahayag sa atin na tayo'y dapat mabuhay na ayon sa buhay na kaloob ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narating nang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklob sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawan ang nasasad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Happy Easter po. Happy Sunday po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung ginanap po natin kanina na salubong ay natatangi sa ating pong bansa. Dahil para sa ating mga Pilipino at batay na rin po sa pasyon na ginawa sa ating bansa, isinulat dito sa kanyang pagdinilay na si Jesus sa muling nabuhay ay tiyak na nagpakita rin sa kanyang inang si Maria. Si Maria na kinalong siya mula pagkabata hanggang sa huling bahagi at hanggang sa kamatayan ay kinalong ni Maria sa ang kanyang anak na si Jesus. At ngayon matapos ang pagdadalamhati, matapos ang matinding kalukutang naramdaman ng mahal na Birheng Maria, lahat ng ito'y pinawi ng kanyang anak nang magpakita si Jesus na muling nabuhay sa kanyang inang si Maria. Mga kapatid, kayong Easter Sunday, ang ebanghelyo po natin sa pagkakataong ito ay dinala tayo sa tagpo sa libingan. Yung gospel reading natin sa araw na ito, dinala tayo sa libingan. At dito isinaad at isinalaysay kung ano ang nangyari. Si Maria Magdalena, madaling araw pa'y pumunta na sa libingan. Marahil nagpunta siya doon para magluksa pa rin. Pero sino nga ba si Maria Magdalena? Si Maria Magdalena po ay mula sa kanya'y pinalayas ang maraming demonyo. Siya'y nagkasala at pinatawad ng Panginoon. At matapos lahat ng ito, isa siya sa naging masugid na tagasunod ng ating Panginoon. Kung ang mga alagad ni Jesus, nung huling bahagi ng buhay ng ating Panginoon ay biglang mga nawala, si Maria Magdalena, nandoon sa paanan ng krus ni Jesus, kasama si Maria, kasama si Juan. Nagpunta siya doon. Mabigat pa rin ang kanyang kalooban. Nagluluksa pa rin. Pero nung dumating po siya doon, yung kanyang kalungkutan napalitan ng pagkagulat. Bakit? Kasi yung batong nakatakip sa libingan ay naalis na. Yung batong nakatakip sa libingan ay naalis na. Ayon po sa mga dalubhasa, ang total weight daw po nung batong iyon ay ginulong ay 6 tons. Ganon kabigat.
Kaya nung makita ito ni Maria Magdalena, anong ginawa niya? Kaagad-agad, isinumbong niya ito sa mga kasamang alagad. Kay Simon Pedro at sa minamahal na alagad ni Jesus na si Juan. Kayo na nakapagtataka dito, mga kapatid, bagamat si Maria Magdalena ay naging masugid at malapit na alagad ng Panginoon, hindi sumagi sa kanyang isip na si Jesus nga ay muling mabubuhay. Hindi niya naunawaan kaagad ito. Masugid siya naging alagad at malapit sa puso ni Jesus, pero hindi sumagi sa isip niya na muling mabubuhay ang ating Panginoon. Ngayon, tingnan natin yung dalawa pang alagad, si Simon Pedro at si Juan. Doon sinabi ni Maria Magdalena na wala ang katawan, na nabuksan ang libingan, kagad-agad tumakbo yung dalawa. Nauna dumating si Juan, sumili pero hindi pumasok. At nung dumating si Simon Pedro, pumasok. Nakita niyang wala nga ang katawan ng Panginoon, wala ang bangkay ni Jesus. Ngayon, hindi ho binanggit sa Ebanghelyo na matapos ito, umuwi yung dalawang alagad. Si Maria Magdalena, nagulumihanan. Hindi niya naunawaan. Si Simon Pedro at si Juan, ganun din. Hindi nila pa rin naunawaan ang lahat ng nasa saad sa banal na kasulatan. Ngayon, sa pang nakapagtataka, bakit yung Easter Sunday, ito yung ebanghelyo na binasa sa atin. Si Maria Magdalena, si Juan, si Simon Pedro na maaring paghugutan natin ng halimbawa ng matibay na pananampalataya, hindi na unawa ng mga bagay na nangyari ng linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sila na maaring nating paghugutan ng matibay na pananampalataya na magbibigay sa atin ng kapanatagan ng kalooban, yun ang kanilang naranasan. Ano pinapaiwatig nitong aral sa atin? Dalawang bagay po. Una, kahit yung pinakamagaling, darating pagkakataon sa kanilang buhay, magdududa, may tanong, may pag-aalinlangan. Kahit sino may pinakamagaling sa atin, sabihin natin malapit din sa Diyos, darating pagkakataon, may duda, may tanong, may pag-aalinlangan. Katulad ng tatlong mga alagad. Minsan, paring sa karanasan po natin, may pagtatanong din tayo. Halimbawa, isang ina, pilit, yung bang lahat na ginawa niya para mailapit ang kanyang pamilya sa Diyos, pero wala nangyari. Inaaya magsimba, pero hindi nagsisimba. Kaya maring isipin ng isang ina, bigo kaya ako sa aking pagiging asawa, bigo kaya ako sa pagiging isang ina. Minsan maraming katanungan sa ating buhay. Minsan dumarting na pag-aalinlangan sa ating buhay. Minsan, parang kapos sa kapos tayo. Hindi natin alam kung paano ang gagawin, kung paano harapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Pero ito lang ang sinisigurado ko sa inyo, mga kapatid. May magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Totoo, kapos ang ating kakayanan, di natin lahat magagawa, pero may magagawa ang Diyos. At meron ding magagawa ang isang taong nananalig sa Diyos.
Meron ding magagawa ang isang taong nananalig sa Diyos. Yung pangalawa na nais ituro sa atin ng ating Ebanghelyo at ng itong karanasan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ito. Huwag tayong bibitiw sa Panginoon. Huwag tayong bibitiw sa Panginoon. Doon sa Ebanghelyo, hindi rin po binanggit. Matapos pong umuwi ng dalawang alagad, si Maria nanatili doon sa lugar ng libingan. Kasi nga, hindi niya maunawaan. Gusto niya sigurong unawain yung pagkakataong iyon. Kaya nagpaiwan siya. Nanatili siya sa may libingan. At yung kanyang pananatili, pero naging magandang bunga. At ano iyon? Sa kanya una nagpakita ang Panginoong muling nabuhay. Siyang unang nakaalam na si Jesus ay muling nabuhay. Yun ang naging bunga ng kanyang pananatili sa tabi ng libingan. Sa kanya una nagpakita ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa ministeryo ni Jesus, marami siyang binuhay. Si Lazaro na kanyang minamahal na kaibigan, binuhay niya. Ang anak ni Jairo, binuhay niya. Ang anak ng babaeng balo mula sa Nain, yung binatang lalaki, binuhay niya. Pero ng pagkakaiba, lahat sila namatay. Si Jesus, nabuhay, at magpahanggang ngayon, nabubuhay. Kaya, huwag tayong bibitiw. May magagawa ang Diyos, may magagawa ang taong nananalig. Amen. Magsitayong lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo'y binagan upang kasama rin niya, tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kahit sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukalan ng Diyos upang kayo'y makapabuhay bilang matapat at maasang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo ang 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay tinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit at tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas sa pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya?
Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos sa makapangyarihan Ama ng ating Panginoong Hesus, tayo'y pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayo mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesus, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kinhilom. Kay Kristong Panginoon ng buhay, ating ipanalangin, Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoong Hesus, liwanagan na nagniningning sa kadiliman, inakay mo sa buhay ang iyong sambayanan at pinagkalooban ng biyaya ng kabanalan ng aming marupok na kalikasan. Maipagdiwang nawa namin ang araw na ito bilang papuri sa iyong kadakilaan. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoon, tinahak mo ang landas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Makihati nawa kami sa iyong paghihirap at kamatayan, at muling mabuhay upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Anak ng Ama, aming Panginoon at kapatid, hinirang mo kami bilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos, ang aming masayang alay ng pagpupuri sa iyo, naway aming maihandog, kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Hari ng kaluwalhatian, hinihintay namin ng dakilang araw ng iyong mabunying pagdating. Mamasdan nawa namin ang iyong muka ng harapan
at magbagong anyo ayon sa iyong wangis. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay, nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan mo para sa amin ang landas ng buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ang magpanibago, nawa sa pamumuhay naming lahat, sa tulong ng Espiritong sa amin nagliliwanag, sa iyong pamamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Kayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo nga ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagaya ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Ama naming banal, dapat kang puri ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mo tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay at para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo, na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay ng iyong anak na sa amin naligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan kaya bilang pasasalamat, kaya aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo yung anak na nag-alay na kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit na iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, si San Juan Bautista at kaysa ng lahat ng mga banal naming naasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kaysa ng kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ng aming obispong si Dennis, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kailangan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isain ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan mo at patuloyin sa iyong karian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtatagay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatama sa iyong kaliningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, silang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
sa akin. Pagkatag mo kami, ipahintulot sa tukso. Aliyaya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Pero ng Diyos, Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambahinan mo upang sa pinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ng kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po natin ating mga ulo. Sa dakilang kapisang ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Jesus, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa lahat ng kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesus, ipinagdiriwang na ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at patnubayan ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ng pagdiriwan na banal na misa, humaya kayo't isabuhay ang diwa ng muling pagkabuhay ni Jesus. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin po natin ang ating Panginoon. So, picture po mula dito papunta doon.